maruya masarap. Comiéndolo bien, maruya masarap. So ayan po mga amigo, sino magkakaakala na ang maruya po ay ititinda po ng mga Afrikana dito sa Ecuador. Zampapito, zampapito, maruya, zampapito, zampapito. Maruya. Si Kuya Roel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Na-appreciate ko yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Buenas tardes, Elvis. Muy buenas tardes. Nagpe-prepare na si Elvis. ¿Tú preparar? Sí, estoy condimentando Con esto. salas. Nag-ano siya, gumagawa ng sausawan kasi mahilig sila sa maanghang. Yung bahay ni Elvis, ano, parang babae yung nakatira. Maayos malinis oh. Siya lang daw gumawa nito Ayan. Kasama ng kusina at saka yung kanyang salas dito. O, diba? Meron pa sabitan ng damit. Maayos din to si Elvis So ito yung sili, sabi ni Elvis, lalagyan doon ng asin at saka kaldo. Tapos didikdikin. Ayan, may pandikdik siya. Para sa sausawan. So ayan po mga amigo, ganyan ginagawa nila sa sausawan nila. Amoy pa lang, kung napakatapang na yung sili na to. Ayan. Meron palang bawang at saka sili, tapos may asin. So yun po mga amigo, punta natin si Tia Celsa. Sabi ni Elvis nagbebenta na raw siya. Ano kaya ang parang walang tao ito meron mga bata. Buenas tardes, Marites. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Aba. Nagbebenta ng maruya si Tia Celsa. Chame, ¿tú recuerdas maruya? Sí, yo recuerdo maruya. Tú enseñar yo maruya. Hoy yo dice, yo preparar para vender. Pero hay color esto. Aba, pati si Chamame nagbebenta ng maruya. Tapos may kulay pa yung maruya niya Ayos. ¡Ay! Esto es una sorpresa. Yo recordar Filipinas ahora, recordar Filipinas maruya. Naaalala ni Chamame mga tinuturo sa kanya. Sinusulat niya kasi Matindi si Chamame, nagbebenta ng maruya. Hindi mo akalain magbebenta ng maruya si Chamame. Mas okay nga naman kasi mas may bibili dito. Napula, Kasi kaysa isama sa may alas prito o pakpak na manok. Eto, ibang ano na to, ibang presyuhan na to. Chamame, ¿cuánto tu vender esto? Dos piezas 100. 2 pesos 100? Okay na rin, mura na. Dalawang piraso ay 10 piso. Huwag po kayo mag-react, mahal po ang bilihin dito. dalawang pirasong maruya ay 10 piso. Chamame, ¿por qué 2? ¿Dónde tú puedes alas? Para terminar, aquí. Aquí? Sabi ko bakit dalawa yung ginamit niya na ganito. Dapat kung sa saging lang. Di ano din lalasa yung manok. Bakit ba ako nakikialam? Pakialamero. Pakialamero si Kuya Raul. Kanya-kanya trip lang. Kanya-kanyang trip yan. Sige, pagbigyan natin yung trip mo. Yo echar samedi para casa. Dami
Malaki nga ang benta rito. Malaki ang kita. Marami pong nagtatanong mga amigo na bakit daw ang gamit yung chamame itong di kuryente. So, alam niyo po, chamame, hay mucho gente preguntar a luz aquí caro. No. Por eso, no? Hindi naman dumahal ang kuryente mga amigo. Kaya gamit nila yan di kuryente. Aquí, este país tiene gasolina, no? Oh. May ano dito, gas and oil po ang bansa na to, kaya medyo mura po yung kuryente. So no problem po sa kung di kuryente po yung ano, yung kanilang ginagamit. Vale. Naluto rin. Para mabilisan to. Nakakatuwa po mga amigo, di ba? Na dati tinuturo lang po natin sa kanila yung pagluluto ng banana Q, maruya. Ngayon po ay ginagawa na po nilang negosyo. And ayan po. Nagulat ako sa araw na ito mga amigo. Hindi ko ina-expect na magtitinda sila ng maruya. Grabe, nakakatuwa mga amigo, di ba? Hindi ko ina-expect na ititinda nila ito. Dati po pag feeding program lang, ngayon pang negosyo na po mga amigo. Yo aprender comida filipina. Porque aquí puede vender. Porque aquí yo aprender mucho. So ayan po mga amigo, sino magkakaakala na ang maruya po ay ititinda po ng mga Afrikana dito sa Equatorial Guinea. Hindi talaga ako makamove on mga amigo. Hindi ako makamove on sa ibinebenta nila ngayon. Maruya na. Baka sa susunod nakita ko nagbebenta na to ng ano. Nagbebenta na to ng adobo. Magugulat ako, adobo with rice na to. Nagbebenta siya ng adobo with rice. Ewan ko na lang kay Tia Celsa. Andun pa si Elvis gumagawa po ng sausawan para po sa manok. Magbebenta po si Elvis ng manok kayo. Nakita ko kanina doon. Pero eto, inuuna ni Tia Celsa. At in fairness po mga amigo, maganda po yung pagkakaluto. Oh. Yun nga, pakikita ko sa inyo. Yung pagkakaluto ni Tia Celsa ng maruya. Diba? Ang ganda ng pagkakaluto ng maruya ni Tia Celsa. Dito na po si Elvis mga amigo. Nakaprepare na siguro yung kanyang ibebenta. Bebenta niya yan. Manok na nakaano. Nabenta to sa kanya yung manok na to. Ang unang kliyente si Gloria. Nilagyan pa niya ng sili oh. Diba? Sabi ko sa inyo eh oh. Sili at saka maruya sinausawan ng mayonesa at saka sili oh. Esto maruya, comida filipina, con picante, para que baje bien. Maruya, maruya, con picante. Bumili si Papa Bonggay. Bien, estoy comiendo. Esto maruya. Esto está bien, ¿eh? ¿Esto cómo se llama? Maruya. Maruya. Aha, maruya. Con. Nagluto na yun ang manok ni Tia Celsa. Maruya. Maruya. Galing. Dito. Bueno, mimi non dami. Sa pamilya pa lang po ni Tia Celsa, sa mga kamag-anak pa lang po, mauubos na po yung tinda. Wala pang masyadong kliyente mga amigo. Gawa ng maaga pa dito. Pero sabi ni Tia Mami, magluto tapos iinit na lang. Tama po kayo, isinadjust ko po kay Tia Mami yun. Alam naman ni Tia Mami, ang sabi niya, iluto na ng iluto kahit half cook.
Tapos, iinitin na lang kung sino ang gustong bumili. La faca. Aquí, donde tú pones. Aquí. Maruya, dime Maruya, buena. Maruya, masarap. Dime Maruya, ¿qué pasa? Gracias por Maruya, ¿Sabes? Masarap, comida muy bonita, muy Te rica. van a dar la cheto. Pero mi coche no come esto, yo sí lo como. Mata pa mo eso bien. Nakikain kay kay Papa Bunggay. Diba? Bumili si Papa Bunggay na ng Estoy comiendo. 500. Maruya, Maruya. 500 pesos. Pinakyaw ni Papa Bunggay mga amigo yung Maruya na tinitinda. Ya lo encuentro en la vida de un bea, que ya tenía para. No, bueno, está aquí. Ahí está el paisano. Todo. Y ahí. Ve a comer. Oscar, ito wala, de 500. Kailangan magluto pa si Tia Mami ng Maruya. Binili Ni Papa Bunggay para to sa mga bata. Kailangan Kailangan bumili pa ng Kailangan bumili pa ng si Elvis ng kailangan bumili pa si Elvis ng saging pang Maruya. Maruya, luto. Akala ko si Papa Bunggay yung Akala ko si Papa Bunggay ang naglibre. Si Gloria pala. Ayan, binili ni Gloria lahat. Mabilis maubos yung paninda ni Elvis. Si Miray, si Miray pala ang may-ari ng bar dito. Miray, esa tu bar restaurante? Sa bar? Kaya dentro? O, eto yung bar ni Miray. Kaya mabenta po dito mga amigo. Pag gabi dito, marami bumibili. Tingnan nyo meron pang paano si Miray, pailaw. Ito yung bar ni Miray, wala pang masyadong laman. Pero dito bumibili yung pampulutan mga amigo. Dito kay Elvis. San Pampisa, Maruya, San Pampisa. Maruya. Todos han comprado, Gloria ha comprado todo. Maruya. Uvas. Sabi sa nagko-comment, mabagal daw kumilos si Elvis. Opo, mabagal na. Masasanay din, hayaan nyo na. Kaya nga tinutulungan ni Tia Mami. Para mas mabilis. Pero maganda yung pagkakaluto mga amigo. Diba? Para siyang nilagyan ni Tia Mami ng kaunting harina mga amigo. Kaunting harina at saka parang food color mga amigo. Porque al final se van a criar. Ganda. Ang ganda po ng pagkakaluto mga amigo. May teknik na ginawa kami ni Tia Mami. Alam niyo po kung ano yung teknik na ginawa namin ni Tia Mami. Nilagyan po namin ng harina. Nilagyan po namin ng harina at saka po itlog. Yung isang araw po kasi nagluto kami ng fried chicken. Pero alam niyo po, sabi ni Tia Mami, mas okay daw na huwag masyado lagyan ng maraming harina. Pero ngayon, ang ganda po ng pagkakaluto. Ayan nyo. So, isipin nyo po, 4 na piraso. Sabi ni El, ¿cuánto cada uno? Ejemplo, 4 eso, ¿cuánto? 3,500. ¿Ah? Elvis, esto? No, aquí falta más, uno hay que completar 5 pieza? Sí, 1,000. Aha. Sí. And then, ayan po mga amigo, magbebenta rin si Elvis ng mga hotdog. Para, kasi naubos sa yung Maruya. Chicken na lang yung natitira. Napakaaga pa. Sobrang aga pa dito. Mga hanggang alas 11, alas 12. Magbebenta si Elvis. Sigurado, kukulangin yung paninda. Mabenta ngayon.
Kasi naubos agad yung maruya eh. So sabi ni Elvis, yung manok at saka yung hotdog. Ayan. Pero malaki ang kita mga amigo. 5 piraso daw mil eh. Lumaki na kasi yung manok ngayon. Doon nalagyan ng harina. Mas lalaki pa to kapag pagka dinagdagan ng harina. Pero tinikman ko pa mga amigo, masarap. So ayan Dejun, ikaw ang magiging judge. Masarap ba yung timpla namin ni Chamame? Masarap. Hindi pala ako may timpla niya si Elvis. Masarap. Pero tinuro ko sila Chamame yan. Masarap. Masarap? Anong biro? Sinmentir? Bili ka lang. Ulam natin. Bili ka? Bili ka lang. Ulam natin. Wala tayong ulam. Ulam lang. Ay kaso, mayroon na pinaktayan natin. Wag na. Magluto ka lang. Pero masarap ang timpla. Tinuro ko yan kay Elvis. Tapos sabi ko lagyan ng kaunting harina. Kaya medyo lumaki na yung yung manok. Yung nakaraan kasi medyo dry no. Pero masarap naman yung nakaraan. Naging nakakatawa to si Gloria. Inubos yung tinda ni Chamame tapos bumili ng beer. Kesto? Pupop. Maruya masarap. Aquí, maruya masarap. Comer todo bien, maruya masarap. Para bufo, para baha, maruya masarap. So ayun pa mga amigo, ako yung magpapaalam po muna at bukas po muli. At gabi na rito. Ayan, gabi na. So, Tuka resumo. Oh, tea. Salamat po mga amigo sa walang sawa niyo pong panonood at God bless talaga sa negosyo ni Elvis. Maraming salamat po at kita-kita ulit tayo bukas. Adios, hasta mañana. Hasta mañana. Bye bye. Maruya. Maruya masarap. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.